Bakit as nicely pinapasahod yan ng taong bayan, sabi ni Fortaleo? O so pag pinapasahod ng taong bayan, pwede ka na maging kupal, putang ina mo. Amoy na amoy yung pagka-pink mo, pagka-entitled mo. Engineer po ako. Ano nga kung engineer ka? Engineer ka nga, nilalapastangan mo namang karapatan ng iba. Anong aani namin pagka-engineer mo? Natatawa ako kasi di ba si Ma'am Gina Acosta, hindi siya magaling magtagalog. So nagbibisaya siya. Napikon si Erwin Tulfo. Sabi ko parang putang ina doon ni Erwin Tulfo. Parang bakit hindi siya marunong magtagalog? Doon sa ano, ganyan-ganyan, kineso, ganyan-ganyan. Hindi nga siya komportable. Tapos parang hindi kasi dati nakapagtagalog naman siya, kineso. Oo nga, pinilit nga nilang magtagalog doon sa Committee on Good Governance and Accountability ni Joel Chua. Kaya nga siya nahimatay-himatay doon di ba? Kasi I'm pretty sure nakadagdag yun sa tension niya. Diba? Kaya nga siya na-hospitalize noon. Alam mo, sa totoo lang, I hope all the people from the Visayas and Mindanao saw the outburst of, I think that was Erwin Tulfo, no? Hindi, marunong ka naman magtagalog nito. Ito, marunong ka magtagalog. Pag ganyan, hindi ka marunong magtagalog. Pagkatas ito, hindi mo na that is just so rude. Without asking the witness na parang, hindi ka ba talaga komportableng managalog? Diba? Kasi parang ina-assume niya na, no sa Committee on Good Governance and Public Accountability, nakapagtagalog ka naman dun Dapat makapagtagalog ka rin ngayon. Ganyan. Hindi mo ba alam nung hearing doon sa Committee on Good Governance and Accountability, na himatay-himatay yan, nadala yan sa hospital after nung hearing? Diba? Hindi nga siya komportable magtagalog. Di hayaan nung magbisaya. That's just so insensitive. I mean, parang, ba't mo ikakagalit yun? Na nagbibisaya siya. Sa totoo lang, isa ito dun sa mga pangit na traits ng mga Tagalog If you want the Bisaya to speak in Bisaya, ask nicely. Ma'am, sorry ma'am ha, pero hindi ko kasi maintindihan yung Bisaya. Pwede po bang pakitagalog? Para magtagalog siya. Pero yung parang, hindi, marunong ka naman magtagalog ngayon. Pag ganyan na ngayon, nagbibisaya ka, ganyan. Parang, ang disrespectful. Ako, Tagalog ako ha. Tagalog ako. And I would say, I grew up doon sa culture na ilo-look down mo yung mga Bisaya just because Bisaya sila. And it's just so mean. Tayong mga Taga-Luzon, we need to have a conscious effort to really be respectful. 'Di ba? Na ang inconsiderate Sino bang actually 'di ba mas marami pa nga Bisaya speaker kaysa Tagalog speaker sa Pilipinas. 'Di ba? Parang sa akin parang can you not ask nicely? Kapag kasabi ni Tulfo, doon sa committee hearing sa HOR nananagalog ka pagkatapos ganun ano to pinapatagal and he was so impatient. Bakit ask nicely, sabi ni Fortaleo? Pinapasahod yan ng taong bayan, sabi ni Fortaleo. So pag pinapasahod ng taong bayan, pwede ka maging kupal, putang ina mo, Fort Alejo. Pag nag-usap nga tayo, di ko kaya magtagalog straight, sabi ni Carol. Totoo. Bakit daw makikiusap? We are talking about language here. So ibig sabihin, dahil government employee siya, pipilitin mo siya Tagalog. Ganun ba yon? Language nga ang totoong may issue ka kasi DDS ka, sabi ni Pigsilian. Alam mo, Pigsilian, napakatanga mo. So, hindi mo kayang respetuhin yung Bisaya language. A person who is standing as a witness, who is comfortable in speaking in Bisaya, you cannot respect that? Kaya nyo nga irespeto yung translation ng Tagalog sa English ng interpreter ng beauty contest, which is a very, very high-pressured event. Pagkatapos witness na hindi komportabling managalog, hindi nyo kayang respetuhin putang ina mo, Pigsilian? Tapos meron pa nagtatanong dito, bakit ask nicely? Putang ina mo, normal sa'yo maging asshole? Kaya ka asshole kasi anti-Duterte ka. Anything about Duterte is, hindi ka tanggap-tanggap sa inyong mga putang ina nyo. Hindi taong bayan mag-a-adjust kay Acosta, sabi ni Fort Alejo. Wow! Ano ba ang composition ng taong bayan, Fort Alejong putang ina mo? What part of taong bayan is Bisaya, Tagalog, Ilocano, and what not? Sige nga, paki-operationalize yan, Fort Alejong putang ina mong tatanga-tanga ka. Official language mo ay Filipino and English. Does it prohibit to speak in Bisaya as a witness? Does it prohibit a witness from speaking Bisaya? Edi mag-request kayo ng translator para maintindihan mo tanga ka dahil ayaw mo mag-effort. Ba't pilitin mo yung tao, hindi nga siya komportable. Kung gusto mo ng official language, Filipino at Tagalog, mag-request ka ng translator. That's your remedy, idiot. Amoy na amoy yung pagka-pink mo, pagka-entitled mo. Halata pagiging DDS mo pala mura. Oo, minumura ko talaga makakagaya mong tanga. Mumurahin talaga kita kasi tatanga-tanga ka na nga, yabang-yabang mo pa. Everyone has the right to ask for interpreter and speak their comfortable language. Sabi ni Steve Ficus, correct! Engineer po ako. Ano nga kung engineer ka? Engineer ka nga, nilalapastangan mo naman karapatan ng iba. Anong aani namin pagka-engineer mo? I just want to make a point, I love the fact that you're advocating for cultural awareness kasi hindi naman lahat ng Pinoy fluent sa Tagalog. Even you yourselves who were born in Metro Manila and in Luzon, nahihirapan nga magtagalog ng straight. All the more kami na galing Mindanao at Bisaya, di ba? So, yes, it's one thing that you are pressuring the witness
It's another thing that if you would force her to speak in a language or dialect Not that she's not comfortable of, it would diminish the facts on, or it would be prone to her Validate. interpretation, di ba? Kasi Ay, yung mga validate yung ibang ano. baka mamali niya ng interpret yung gusto niyang sabihin. So why not hire for a professional translator? Why put the pressure on the witness? Correct. And actually, tama si Chis Escudero doon na parang, okay, we're going to, kasi I think at that point, Chis Escudero realized na mukhang kailangan talaga natin ng interpreter dito. Kasi nga, hindi mabuo ni Gina Acosta. Sentence niya na walang Bisaya. Yes. Correct. So, And what even do if you would just observe here dito sa Cebu, Joey, yung mga kaedara nating millennials, they would be more comfortable speaking English compared to Tagalog. Kaya imposing the Tagalog to a witness and then you are trying to say dapat magtagalog dahil sinuswelduhan ng gobyerno, ng taong bayan. Anong klaseng logic yan? Oo. Super stupid. Ngayon, ganito yan. Ang tawag dito, if Gina Acosta is a frontliner, meaning kunwari government employee siya, at meron siyang direktang responsibility sa mga tao to explain a process, or whatsoever, ganyan-ganyan, then probably you can, ma'am, pwede po bang magtagalog po kayo kasi hindi ko pa naiintindihan. Kung kunwari, Tagalog yung humihingi sa kanya ng public service and things like that, then you can perhaps compel her na, ma'am, sorry ma'am, hindi ko maintindihan yung Bisaya, pwede po bang magtagalog kayo? Then that would be a fair situation na sabihin mo kay Acosta na managalog ka. But she is on the fucking witness stand. Yeah. Okay? That And alone is already, giving you anxiety. correct. And hindi siya resource person dito nung sa sinasabi nilang nakaraan, resource person lang sila. Tapos the pressure that she was receiving then was tantamount to medical discomfort. Kaya itong Fort Alejo na to nasaksakan ng tanga, parang engineer po ako, putang ina, naging engineer ka pa. Mahilig kang mag-violate sa karapatan ng iba. Bilang witness si Gina Acosta. And she is a hostile witness. So, ibig sabihin, nag-witness siya not necessarily in favor of the prosecution. Exactly. Hindi natin alam kung yung prosecution ay nanghuhuli lang ng isda sa bunganga ni Acosta. That Fishing. if he is going to say something that is detrimental to her job, the prosecution may file a case against her because of the things that she is going to say in the witness stand. We do not know that. Kasi Diba? kanina, Kaya ngayon, may pressure talaga dito kay Gina Acosta kasi she is being presented as a hostile witness eh. Hindi natin alam, baka mamaya hinuhuli lang talaga ng prosecution sa bunganga yan si Acosta para later on makasuhan din si Acosta. Kasi diba, bagay. kasi kanina, nakita ko nga, parang may threat dun sa pagsasagot niya. Kasi nga siguro hindi niya talaga masyadong naintindihan. Kasi kanina, parang in-impose, parang merong mga stipulation si Ligutan na, so kung disbursement ka sa confidential funds. Oo. May idea ka ba kung paano, alam mo, kailan ba nabuo itong mga programa? Tapos nasagot niya is, nung mag-ano na ng confidential funds, tapos may follow-up na naman ako sa Ligutan, sabi naman niya, so, sinong bumuo ng programang ito? Pero iba kasi yung pagkaka-construct niya. So tuloy ang sagot niya is, talagang akal ko, oh my God, parang, tama ba yun? Kasi ang pagkasagot niya, wala po akong alam, parang, wala siyang personal knowledge. So, parang masasabi mo na parang, hindi nga kung naintindihan man niya o hindi, pero syempre, ando na talaga yung pressure, sobra. Nauna talaga ang kaba bago ka makasagot ng maayos. Kasi nga, the way it was presented, talagang na siya eh. Alam na niyang, talagang hanapan siya ng butas. Remember under joint circular joint circular on confidential funds, may mga liabilities yung SDO. So kumbaga, Gina Acosta speaking in the witness stand, yung mga ganyang statement, yung like for example, yung sinasabi mo na parang may alam ka ba sa ganito, may alam ka ba sa ganyan, hindi naman abogado si Acosta. She's really walking on thin ice. So, kaya yung mga ganong request itong mga tangang Fort Alejo. Balikan natin yung point Nag-aaral ka ba mo. talaga, Fort Alejo? Balikan natin yung point mo. Bakit? Anong kinatulong ng outburst ni Erwin Tulfo dun sa proceedings? Di ba? You can ask nicely. Tapos may mga tao dito na nagsasabing, why the need to ask nicely? Kasi tao po tayo. Tao din po yung tinatanong nyo. Bakit kayo nagpa-power trip? Bagay si Tulfo sa theater, madrama. Very theatrical. Actually, yung kanina, din yun eh, yung kanyang pagtanong din about, parang misleading din ata talaga yun eh, kasi sabi ni Ligutan,
Diba naging ano ka din sa sa Davao? Kaya nag-object yung defense kasi sabi ng defense, wala yung mga sinasabi mo at mga tinatanong mo dun sa filed na impeachment. Like kahit na nandun siya sa dating mayor nung mayor pa si Sara, naging parang I think meron din siya sa financial. So bakit nyo nilaline up ngayon sa impeachment? Sabi naman ni Ligutan, parang to test lang. Hindi kasi ang nasa impeachment complaints, hindi kasama ang pagiging mayor niya. Ang sabi dito nila is no, we were trying to establish a pattern, kineso, ganyan. Okay, so what is the pattern? Actually, I think it's a lesson learned for the tribunal as well. For What both is the parties. pattern that they're trying to establish there? And ako medyo disappointed ako doon kay Chisa Escudero. And this is the part when Chisa Escudero is playing politics doon sa impeachment Playing trial. safe siya, no? Inaalaw niya yung mga gano'n na parang, ngayon, ano yung pattern na ini-establish nyo dito? 'Di ba? Dapat sa kanya, stick to the rule ka, stick kung anong complaint. Wag mo nang iba kung anong pattern pa dun sa kung naging mayor siya. On the part of the prosecution, and for the appreciation of the presiding officer, if they're going to say na, hindi, ino-open lang namin yung topic na naging SDO din si Gina Acosta sa Davao, we want to establish a pattern. Okay, yung pattern na gusto nyong establish, what does it have to do doon sa impeachable offense na pinag-uusapan natin ngayon? Exactly. I don't think they were able to establish it. And for me, yung ganitong paulit-ulit na argument ng prosecution na meron kaming mga isasama noong mga panahon na vice mayor or before pa naging vice president si Inday Sara, yung mga time na hindi pa vice president si Inday Sara, and they kept on saying na kasi that's also their reason doon sa bank account si Inday Sara before siya naging vice president, di ba? Now, dun sa unexplained wealth that they were saying, sinasama namin kasi we want to establish the pattern. Meron bang pattern na na-establish? Kasi if you weren't able to establish that during the they should have not been allowed to do it in this situation as well. Kasi paulit-ulit yung sinasabi, hindi kailangan namin mag-establish ng pattern, kailangan namin mag-establish ng pattern. Okay. Nung nagsasalita kayo tungkol sa unexplained wealth, paano nyo na-establish yung pattern? If there is no pattern established and you just want to raise or include the information doon sa discussion, this is becoming a tool for propaganda rather than really putting out. Parang Whether- fishing. Oo, hindi na siya kasali Hindi nyo na nga na-establish doon sa iba yung mga impeachment article pagkatapos Kaya nga. ulitin nyo na naman yung ganyang tactic ngayon. So, why does the witness preferred language very important in a legal proceeding? I think we would need to protect the objective, dapat it should be the actual testimony of the witness, not her performance about the language. Kung mahusay ba siya mag-Tagalog, mahusay ba siya mag-Pilipino, mag-English, wala naman tayong paki doon At saka lesson learned to sa tribunal, they should ask prosecution or defense na what's the comfortable language of your witness? Do we need an interpreter? I believe it's first time, so it's a lesson learned. They could take it up on the next proceedings, di ba? Pero for you to insist na dapat lahat ng Pilipino mahusay mag-Tagalog, out of touch ka sa reality, maglibot ka sa Pilipinas kung totoo ba yung pinagsasabi mo. Kahit sa Ito, kung government hindi offices. makapag-diretso yung Bisaya. Ano muna tayo kay Ama? Sorry. Patapusin natin si Roxy Marie para hindi tayo... My second point is that if pinilit nating mag-Tagalog, do you think we're not risking against inconsistency? Kasi poor yung interpretation niya or sa gusto niyang sabihin, 'di ba? Gusto niyang sabihin A, pero dahil poor siya sa language na Tagalog, because not all is intellectually gifted on linguistics, pwedeng maiba yung gusto niyang sabihin. Magiging prone to interpretation. Tapos, anong mangyayari? Magiging for yung magiging lost in translation. Lost in translation, exactly. Tapos anong mangyayari? So, does that mean the cross-examination will become more meaningful if nagtagalog siya? I don't think it's more meaningful. It's the other way around. Kung pinipilit niyong magtagalog yung witness na nahihirapang magtagalog. And to end my point, maglibot kayo sa Pilipinas para hindi kayong bobo sa sarili niyong kultura. True. Ayun. Saka naman it's just a matter of being compassionate to your fellow Filipino. Diyos ko po naman, being a government employee, of course, you have the responsibility to communicate well and things like that. Walang problema doon. But in this situation, she is a witness. And if you are a witness, you have responsibility and you also have certain things that you have to put into consideration because you might say something that is detrimental to you, to your job, to your future. So hindi ito trabaho lang na ginagawa mo lang yung trabaho mo, civil service perspective. Okay? Kasi nga, it may have irreparable consequences. And because of the fact
na nakaka-nervous yung sitwasyon niya, you have to allow the person to speak in the language where he or she is most comfortable in. You have to respect that. There is no if, whatever, respect it! Period. There is no other way, period. Kaya kayo, Fort Alejo, ikaw nakapag-aral ka pang putang ina mo ka, kasi hindi ka marunong respeto sa karapatan ng iba, pakyo ka. Wala kang pakialam sa diploma mo, sa engineering mo. Engineer pa nga, bastos ka naman. Diba? Ngayon, si Joey pala, mumurahin ko talaga kayo. Tatangan nyo eh. Yabang-yabang, pag mamalaki mo pa pagka-engineer mo, tanga ka naman. Ano namin yan?